Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw pong ito ng Martes, araw dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Muli nag-aanyaya para sa isa na namang edisyon ng programang ito. Dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kasama pa rin po natin ang ating global team mula po sa ating Master Control si Miss Susan Aizon, sa ating Wirecast si Hero, sa ating live audio streaming si Leo, and of course ang ating mga producers for today, si Jerome Toledo at ang kanyang never-ending partner na si Miss Stephanie Vicente. Kami po ay inyo nasusubaybayan at napapanood sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, gayon din po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating real-time, on-time, live audio streaming. Mapapakinggan nyo po kami anywhere in the world, anytime, sa pamamagitan po ng ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, sa inyong mga desktop at sa inyong mga laptops. Basta i-download nyo lamang po ang ating e-box PBS radio app. E as in elephant, V as in Victory, O as in October, X as in Xerox. Yan. Kung kayo may cellphone, smartphone, ay pwede po yan. Punta lamang po kayo sa Google Play. Kung kayo naman ay may Apple phone or iPhone, punta lamang po kayo sa App Store. At doon nga po, i-browse nyo, hanapin nyo lang e-box PBS receiver. Ulitin ko, E as in elephant, V as in Victory, O as in October, X as in Xerox. At kapag na-download nyo po yan, itap nyo lang, makikita nyo na ang mga himpilan. Naka-tile icon po sila. Makikita nyo yung mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po dyan, ang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lang po yung Radyo Pilipinas World Service at mapapakinggan nyo na po mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagsisimula po ang aming broadcast alas 7 ng umaga at kami nagsasign up matatapos ng alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw. Ganun po katagal, kahaba ang ating broadcast. Yan po ay upang ma-reach out namin kayo, lalong-lalo ng ating mga overseas Filipino workers, maging ating mga kababayan dito sa loob ng bansa at syempre yung mga Filipinos living and working abroad. Ano man ang oras nyo dyan, kayo, mapapakinggan nyo kami umaga, tanghali, gabi, hapon, any time zone. Kaya po ganun kahaba ang ating broadcast para po mas makarating sa inyo mga impormasyon ng mga balita mula po dito sa Pilipinas. Kahit kayo man ay nasa Saudi Arabia, kahit kayo man ay nasa United Kingdom o sa Southeast Asia o sa Africa. So please, paanyaya namin sa inyo, paki-like, follow ang ating Facebook page, Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Gayon din, paki-subscribe sa ating Radyo Pilipinas YouTube channel at i-download nyo po ang ating Radyo Pilipinas radio app sa inyong mga cellphone. Alright, ngayong araw po ito, today, lumabas na yung pinakahuling inflation ng ating mahal na inang bayan. Lumabas na yung pinakahuling inflation rate for the month of July. Okay? Pumalo ito sa 0.9%. Wow! Below 1%. So nasa 0.9% na tayo. Yan ay ikukumpara po. Mas mababa yan ng dihamak kung ikukumpara nung inflation nung Hunyo. Nasa 1.4%. Ulitin ko ang inflation rate natin for the month of July is 0.9%. That is way lower compared to the June inflation na 1.4%. Now, what does this mean? What does this mean? Lalong-lalo na sa likod ng mga nakaambang mga taripa, sa mga nakaambang geopolitics na nangyayari ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang banta ng economic slowdown, at marami pang iba, mga kalamidad
etc. dito sa Pilipinas, ano ho? Naka 0.9% tayo nung Hulyo. Ano kaya ang pinakamalaking factor dito? At what does this mean? Ito ba ay nangangahulugan na makakaranas tayo ng deflation? Ano bang pagkakaiba ng inflation sa deflation? Yan, para sagutin ang ilan sa mga katanungan natin na nasa linya na po natin, of course, ang ating butihing Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. Walang iba kundi si Mr. Michael Recaport. Good morning, Mike. Si Ray Sampang ulit ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Sir Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po. Okay, nice to see you again and hear you again dito sa ating sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, Mike, 0.9% inflation rate for the month of July. That is way lower compared to 1.4% nung month of June. Now, what does this mean? Ano yung mga factors na nag-contribute para bumaba ito sa 0.9%? Owing to the fact na medyo marami tayong mga kalamidad itong mga nakalipas na buwan. Meron din yung threat ng tariff mula sa US, and of course yung existing geopolitics na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa. Anong naging dahilan para bumaba tayo sa 0.9%? Bigas po yung number one, Sir Ray. Kumbaga, nakatulong din yung mga intervention measures. No? Marami po yun sa bigas. At nakisama rin po yung world price ng bigas bumaba to the lowest in more than 4 years. No? That's the lowest in June 2021, yung rough rice price. No? Kumbaga, nag-converge yung factors na yon, no? And yung bigas nga po, no? Yung local rice price, bumagal ng 15.9% year-on-year. Compared to a year ago, almost 16% po yung binaba ng bigas. Kasi yung bigas po, ang ambag niyan, that's almost 9% of the inflation basket. Yung medyo heavyweight siya, yung nag-iisang produkto na yun, no? Yung bigas. Kaya, yun po yung main reason. Tsaka pambihira po yan, Sir Ray, kasi 0.9% year-on-year. Yes, no? oo. That's the slowest in like nearly 6 years. Mula no October 2019. Ganun yung ganun katindi yung pagbagal ng kaya nga po sinabi nyo, despite the storms, yung mga typhoon. Kasi taon-taon naman po natin na-encounter yan Mga, Yes. May konting pagtaas, transitory, temporarily, bago maka-recover yung mga lugar na hardest hit ng mga bagyo. Yes. May konting pick up sa mga vegetable prices, yung mga agricultural products. Pero despite that, kasi month on month, umakit po siyang 0.3%. Yes. Medyo acceptable naman po yun, Sir Ray. Kasi no previous month, 0.2 yung inakit niya, month on month. No? Acceptable, within acceptable bounds, pero medyo spectacular po yung slowdown. Oo nga. Kasi, biruin mo, Mike, 1.4 last June, for 2025. Pero noong 2024, the same month, 4.4%. Ang laki ng binaba nito, Mike. From 4.4% last July 2024 to 0.9% ngayong itong July 2025. Marami tuloy nagtatanong sa akin, hindi kaya ito magresulta sa deflation naman? Ano ba pagkakaiba ng inflation sa deflation? Hindi naman po siguro, Sir Ray, kasi pinanggagalingan po niya. Galing sa mataas na level yung presyo ng bigas. So, it just happened na pinababa lang. Parang syempre, umabot siya nung may El Nino, kasi yung El Nino natapos lang naman po yan June 15, 2024. May isang taon na po, no? May 13 months na. Bago po nung panahon ng El Nino, isang taon po yun. Hindi lang naman po sa Pilipinas yung kulang yung ulan, no? That was like June 2023 to June 2024. Noong time na yun, nag 15-year high yung world price ng rough rice o yung equivalent natin dito pala. Galing po yan 15-year high. Kumbaga, galing sila sa sobrang taas na level. Tapos syempre yung local price sumunod din po nung mga panahon na yon, nung kulang yung ulan, mataas yung world price. Tapos ngayon, nung bumaba naman, sabay-sabay po, Sir Ray, kasi nag 1-year anniversary po yung pagbaba ng import tariff on rice, yung imported na bigas. Yes. Yung tax noon naging 15% na lang from 35%. That was July of 2024. So nag 1-year anniversary. So talagang doon pa lang 20% discount na kagad sa imported na bigas. Ayun po yung intervention measure, no? Yung talagang
may mga pulisiya na nagpababa talaga sa presyo ng bigas, no? Pangalawa po, yung maximum suggested retail price ng rice. That started around January of this year, no? Talaga talaga siniguro na sadyang pababain yung presyo as a matter of policy, Mhm. yung retail price ng imported rice. Dahil nga po dahil ayun, since July 2024 pa po yung pagbaba ng import tariff, bumaba din naman yung world price ng rice, no? Mhm. Ngayon nasa the lowest in more than 4 years yung world price ng bigas, no? Mhm. Kaya dapat lang naman talaga na as a matter of policy, piliting pababain yan para Yes. makinabang yung mga kababayan natin. Ayun naman po yung policy, yung intervention measure na ginawa. Kaya Mm. nakatulong po lahat yun, Alright. no? Kaya biglang yun, tignan nyo, year on year, compared to, alam ba ngayon, July this year, compared to July last year, yung average price ng local rice, bumagsak po ng almost 16% year on year. Mhm. Kasi Mhm. pinilit po talaga pababain ng maximum suggested retail price, no? Yes, Pero okay. ngayon, yun po yung nakatulong po doon, Sir Ray. Kaya that's number one, no? Mhm. Yung ibang presyo, parang sa sobrang taas na level, binabalang to more reasonable levels Mhm. na mas Mhm. katanggap-tanggap. Kasi sobrang taas po yung pinanggalingan niya nung may tagtuyot eh. Tapos Okay. na po yun, no? Tapos, nag 1 year anniversary na may git, no? Yung bumaba na sila, todo-todo, mababa na yung buwis na inimpose sa imported na bigas. So, nandun lahat ng rason para bumaba po talaga yung presyo ng bigas, no? Alright. Lahat Now, ng intervention measure, pati syempre, meron pa rin po yung subsidize, no? Yung mhm. sa Mhm. kadiwa. Malaki pong ambag yung pagdating sa datos natin. Kaya Yan. Alright. talagang Now, Mike. spectacular Okay. yung pagbagal po ng inflation. Alright. Sorry. Now, Mike, kung ang bigas ang pinakamalaking contributor sa pagbaba, ano naman ang nananatili pa ring mataas ang presyo o patuloy na bumibilis yung presyo sa sektor natin dito? Is it still electricity, yung mga iba pang mga services? Ay, opo, sir, kasi tama po yung punto ninyo, no? Kasi bigas lang po talaga yung bumaba. Kumbaga, compared to last year. Mhm. Yung average inflation naman po, 0.9% yes, umakyat po siya less than 1% compared to a year ago, nung Mhm. July 2024. Meron pa rin pong pagtaas, pero banayad, no? Mhm. Mas katanggap-tanggap kasi yung target po ng central bank, yung acceptable na pagtaas ng presyo ng bilihin sa loob ng isang taon, 2 to 4%. Ayun yung po Mhm. yung target range. Mhm. Kasi ano yun kasama po sa healthy economy na merong reasonableng pagtaas ng presyo ng bilihin, gawa nga po na lumalago yung ekonomiya. Kasi Mhm. pag yung ekonomiya nag-grow po ng more than 5%, no? Yung huling datos po natin 5.4% of first quarter. Lalabas na rin po yan in 2 days, yung latest eh. So Mhm. maaring siyempre mas mabilis. Mhm. Maybe as high as 6%, no? O malapit-lapit po doon dahil midterm election. Wala naman po kasi last year yung election eh. Kaya Mhm. aambag po yan, no? Mhm. Yung gastusin related sa election, no? So, tas ayun, bumababa din po yung at least yung inflation nag-i-ease, Mhm. medyo benign. Mhm. So, fundamentally, ang importante po mas mabilis yung paglago ng kita, Mhm. yung growth ng ekonomiya natin, yung productivity, yung kita, kabuhayan, mas mabilis. In fact, yung ano nga, Sir Ray, noong July 18, nag-take effect na po yung mas mataas na minimum wages sa Metro Yes, Manila. oo, That's oo, oo. 7.8% increase. Mhm. Pero hindi pa po nag-reflect din dito, no? Mhm. Despite that, dahil mukhang na malaki talaga yung weight ng rice. At hindi Yes. lang naman po bigas, pati yung pagkain. Kasi bakit po importante yung pagkain? Yung agricultural products, food, kasama po yung bigas doon. That's more than 1/3 of the inflation basket. Yung Mhm. weight niya. Ganun siya ka-heavy weight pagkain. Mhm. Syempre, yung mga kasi nag-normalize na po yung ulan, hindi lang po bigas yung nakinabang, hindi lang po palay. Pati rin po yung mga agricultural products kasi gusto nila yung may ulan, yung Mhm. sufficient rain. Mhm. Yeah, minsan may konting aberya, may baha like last month, no, yung series of storms. Pero generally, since last year, umakit din po yung ani nila, yung Mhm. output. Kaya Mhm. pag umakit yung ani, syempre, supply demand po yan eh. Mas marami po yung nag-supply, yung presyo bumaba, hawig din po sa bigas. Pero syempre, mas pronounced pagbaba ng presyo ng bigas. Mas yung iba naman po, naging banayad din po yung
presyo pag Yeah. yung ibang agricultural Pero, products, yung mga pero this gulay, is, prutas, iba pong ani po. pero this is the thing, Mike, Sir Mike. As you well know, the president is in India, di ba? For a 5-day official state visit. And kasama niya yung maraming cabinet members doon sa India. At lumabas ngayon, kahapon pa, lumabas yung information, balita, that the Department of Agriculture will highly recommend na itaas ang taripa sa imported rice from 15% putting it back at 35%, although gradually, yun ang gusto nila. But then again, ang isa pa sa recommendation nila sa Pangulo is to stop at least temporarily ang importation ng imported rice. Para mabigyan daw ng mas magandang pagkakataon ng ating local producers na mabili yung kanilang mga palay sa tamang halaga. Alam naman natin na malaking role din itong mga imported rice, although sabi nga natin malaki epekto nito sa local farmers natin. Pero pagdating sa lokal na merkado para sa mga consumers, it provides the consumers with a variety of choices para sa kanila, lalo na sa mas maganda at mas murang presyo ng bigas. Will this have an effect going forward sa inflation natin once natanggapin ni Pangulong Marcos Jr. itong recommendation ng mga ito ng Department of Agriculture? Opo sir, kasi actually mission accomplished na po kasi. Pinapangarap lang po natin yan not so long ago, no? Lalo na kaya nga po pinangako po yan nung, di ba, kung tignan niyo yung previous SONA, tapos pinapangarap lang natin na bumaba yung presyo ng bigas, lalo na more than a year ago. Natupad na po yun, na mission accomplished na. Napababa, lahat na lang ng intervention, lahat ng pwedeng gawin. Pero syempre, it's a delicate balancing act. Bakit po? Total, mababa, benign na yung inflation. Kumbaga, it's way slower than the acceptable standard, yung target ng central bank na 2 to 4%. So, acceptable naman po yung kahit mag-2 hanggang 4%, gitna 3%, katanggap-tanggap pa rin po kasi mas mabilis naman po yung paglago ng kita ng ekonomiya, no? Kung 5% levels, kahit as high as papunta sa 6%, pagpalagay na natin 5.5 to 6% yung paglago ng ekonomiya, ng GDP, ng kita, mas mabilis pa rin po sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ayun po kasi yung objective, ayun po yung binabalanse. Ngayon naman, naiwanan siya sa sobrang bagal naman yung, that's better way of managing good things, no? In a better way, on a more positive light, no? It's a better problem. Ngayon lang po, syempre, yung mga isnaalang-alang din po, kahit naman at the onset, sinasang-alang-alang din yung kapakanan ng ating mga magsasaka. Yeah. Kasi mukhang bumaba din yung farm gate price ng palay. Tapos mukhang may mga report din po sa ibang probinsya na masyado silang binabarat. Yes, no? yes. Dahil ginagawang dahilan po itong dahil mababa daw yung world price, mababa yung imported na presyo ng bigas. So, tatimingan din kasi yung mga intervention measures na yan, meron ding kumbaga may decisiveness involved. Pagka panahon ng anihan, lalo na papunta yung panahon ng ngayon kasi, di ba, planting season, onset of the rainy season. So, pag papunta na doon sa anihan, kahit noon pa po yan, dati na pong polisiya yan, hanggat maaari, hindi po iiwasan po mag-compete do sa kita ng local farmers, no? Kaya yung mga importation medyo hinay-hinay muna kasi dadami naman yung supply locally pagka nagtanim na, pag mag-harvest na towards the end of the year, no? Wag muna sabayan po yung I think that is something rational, that is calculated, and that is something a delicate balancing act. Kahit noon pa po, kahit previous economic teams, previous administrations, sinasalang-alang po yun, yung pagdating sa importasyon. Kaya mukhang napalabis na po yung importation. Palagi na lang, parang maabot sa punto na highest on record at isa sa pinakamalaki sa buong mundo yung importasyon ng bansa. So, parang total na ito din yung seasonality, yung panahon na dapat hindi rin baratin yung mga local farmers pagka sila na yung nag-aani, no? Kawawa naman sila kasi yung iba talagang sobra sa ibang
may report sa ibang rehiyon, ibang probinsya, talagang Bagsak binabarat presyo. ng todo. Mhm. Ngayon, yun po, may ano naman, kumbaga, ensuring na yung inflation katanggap-tanggap, while at the same time, hindi rin naman naiiwanan yung local farmers natin pagdating sa kita nila. No? Hindi naman Alright. sila yung natatalo din. Okay. Yun po yung sinasalang-alang. Kasi yun that's a matter of good policy Mhm. ah, na ano naman, kumbaga parang sobra-sobra na yung lamang yung panalo natin Mhm. ng bansa natin Mhm. sa inflation, sa rice inflation. In fact, down na 16%. So, dating pinapangarap, medyo sumobra pa siguro do sa initially na pinapangarap. Yung, Mhm. ay, salamat, napababa na. Alright. Tapos, yung mga programa na subsidiya, yun, napopondohan naman yun. Yes. Yung murang bigas, Mhm. yung mga Pero Mike, kasakadiwa, subsidize. matanong ko lang, is this the lowest, you being an economist and involved in the financial industry, itong 0.9%, nare-recall mo ba kung ito na yung pinakamababa in history, itong mga nakalipas na taon? O may mas naging mababa pa dito sa 0.9%? Meron naman po mas mababa, sir, eh. Oo. Pero, syempre, parang kanya-kanyang ano yan eh, yung behavior na ito, ito, ma-attribute talaga do sa lahat ng measures na yon sa Mm. pagbaba ng presyo ng Mm. bigas. Ayun po Mm. talaga yung number one, no? Mm. Kasi, at ano, ito, biriin nyo po, in almost 6 years, since October 2019, bago pa po Pandemic mag-pandemic yan, time, sir, no? eh. Mhm. Kung titignan natin yung ibang taon, yan, inaano ko po, ito, talagang, yung pinakamababa po, minus 0.4. That Uy, was like September 2015, okay. no? Pero iba po yung condition noon. Yes, iba. Oo, oo. Ibang-iba. Ngayon Mhm. kasi, kumbaga parang medyo extreme po yung world price ng rice. Mhm. Nag 15-year high muna Mhm. nung tagtuyot 2030, middle of 2013 hanggang middle of 2014. Kasi hindi buong Asia po halos yun eh. Mhm. Mhm. India, ASEAN, Mhm. kulang po yung ulan, no? Mhm. Yung mga Vietnam, pati tayo. Ngayon nag-normalize yung ulan, na dumabibigla yung ani, no? Kaya Mhm. bumababigla yung world price to the lowest in like more than 4 years, no? Yes. So Yes. nag-reverse yung mga panahon na yon, kakaiba naman po, wala naman pong ganun. Nung panahon na yon, kung maalala ko po mabuti ito si Ray noong 2015, no, negative 0.4 siya. September Wow. of Okay. 2015. Pero iba Pagkaalala ko po dyan, Sir Ray, tulad nga na yung sinabi mo langis, Mike, Sir Mike, iba yung apa, situation nun, iba yung conditions nun as compared to the conditions nitong mga nakalipas na taon. And opo. oo. Pero Sir Ray, itong ano, talagang, we have to give credit. Sino ba talaga nagambag dito? Yung polisiya sa bigas. Yung pagbaba Mm. ng presyo ng bigas. That's number Alright. one, Sir Ray. Okay. Ito pong huli. Kasi Alright. yung past cycle na sinabi ko, nung panahon na yon, world price po ng oil yon nung time na yun, biglang bumagsak. Mhm. Dati kasi noong 2015, even prior to that, above 100 yung oil price. Mhm. $100 sa world market. Tapos biglang sumemplang. Biglang bumagsak ng todo-todo. Mhm. Kaya biglang nag-negative. From year ago levels, bumagsak yung world price ng oil price. Pero ngayon kasi yung oil medyo banayad pa rin po, sir, eh. Mhm. Pero medyo gradual lang. Yes. Like ngayon yung world oil price nasa mga $66 per barrel. Mhm. 'Di ba medyo na konting kaguluhan po sa Middle East noong June, 'di ba? 12 days Yes. po 'yon, Oo. no? Oo. Nag-fluctuate to yan to 73, Mhm. $74. Mhm. Although banayad pa rin po yan, sir, kahit papaano. Alright. Maybe nag-peak ng sandali $78. Ngayon bumalik sa halos ngayon bumalik po sa mga 65 to Mhm. Mhm. $67. Mhm. Yun naman po yung pinagmulan niyan bago po nagkaroon ng kaguluhan po between Israel and Iran nung Mhm. Mhm. June 13, no? Mhm. Kumbaga, yung $60 levels na ito sa langis, actually, isa rin po to, Sir Ray, no? Kasi banayad pa rin po yung langis eh. This is like the lowest in 3.5 years since Mhm. December 2021. Mhm. Banayad pa rin po yan, Sir Ray, kasi mahina pa po yung world economy. Lalo na ngayon kasi, di ba, ito si Trump, may higher tariff, may trade war. Lalo pa pong babagal kasi yung ekonomiya ng China. Okay. Yung China po kasi is the second biggest economy. It's also the biggest importer of oil. And marami pong, yung si China, marami pong ini-import na commodity. Well, yung
hindi lang langis yung pinaka Yes, oo. yung marami rin siyang ini-import na maraming commodities, and commodity prices are like at their lowest levels, karamihan po, in 3 to 4 years. Okay. Kumbaga, even before yung kay Trump, mahina na po talaga yung economy ng China for the past maybe 1 to 2 years. No? Yeah. Kasi nagtrabaho din po yung mga central bank sa buong mundo eh. Kumbaga, naka-mission accomplished kasi nung yung nag-trigger po kasi ng inflation 3.5 years ago, yung Russia-Ukraine war. Alright. So sumakit yung ulo ng buong mundo noon, galing panahon tayo ng pandemic, nag-record low yung interest rate. So nagtrabaho po yung mga central banks. So amitiin po, ayun, kasama din po tayo, amitiin, pababain yung inflation. Natupad naman po sa karamihan ng bansa sa buong mundo kasi nagtaas ng interest rates yung US, nagtaas yung interest rates tayo from record low levels. It's Okay. really a matter pa tinaas yung interest rates from record low levels ng pandemic, it slowed things. Yes, It okay. slowed things down. Bumagal po yung ekonomiya ng buong mundo kasama yung China. Engineered yon para mapababa po itong oil and other commodity prices. So mission accomplished din po Yeah. yung global central bankers doon. Yeah, okay. At ngayon, yung And kay Trump having- nakaambag naman po ngayon dahil And having nabagal said po yung that, world economy. having said that, Sir Mike, mission accomplished. Maraming salamat at once again, as usual, mission accomplished kami sa iyo dahil sa iyong walang sawang pagsuporta sa ating himpilan at sa ating programa. Maraming salamat, Sir Mike. Again, thank you very much for indulging us and at always giving this napaka-importante mga insights at opinions on the matters being discussed, lalo na pagdating sa ekonomiya ng ating bansa. Maraming salamat, Sir Mike. Always take care. Opo, maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Magandang umaga po, and always take care din po. Ang ating ginagalang na Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, Mr. Michael Ricafort. Magbabalik po kami makalipas ang ilan pang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Diyan po tayo magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Maraming salamat kay Mr. Michael Ricafort, ang ating Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, para sa paliwanag at pagbibigay ng ikang po insights and professional view dito sa itong ang nakamit natin na 0.9% na inflation rate para po sa buwan ng Hulyo. Yan, 0.9%. Mas mababa po yan kumpara sa 1.4% noong June. Alright? At di hamak na mas mababa sa 4.4% noong huling buwan ng Hulyo nung nakalipas na taong 2024. So ulitin ko po, ang ating inflation rate sa bansa, 0.9% for the month of July 2026. Pero nakalimutan ko lang itanong kay Sir Mike Ricafort, 0.9% is a big difference from 1.4%. Pero ramdam ba ng tao ang 0.9% na inflation? Pagbaba. Siguro sa bigas. Sa bigas, ramdam yan. Sa bigas, ramdam na ramdam. Maski si Tita Susan Aison, na madalas bumili ng mga mamahaling bigas, no, yung mga nagkakahalaga ng mga 100 pesos per kilo na bigas.
Yan ang binibili niya. Hindi bababa sa 100 pesos per kilo ng bigas ang binibili niyan, ano? Hindi katulad ko, hindi katulad ni Hero, kaya nila kami masaya na kami sa 50 pesos na bigas, no. Yeah. Pero hindi, joking aside, kidding aside, bumaba nga ang presyo ng bigas, no. Malaki nga ang binaba ng presyo ng bigas sa lokal na merkado. Yung dati po kasing binibili ko, tulad na sabi ko nga, yung dati kong binibiling 55 pesos na bigas, nabibili ko na lang ng 50 o kaya 48. Depende sa retailer, depende sa klase. Hindi mo pa isasama diyan yung 20 pesos na kada kilo ng bigas na binebenta ng gobyerno sa pamamagitan ng Kadiwa Center. Yun, mas malaking bagay 'yon. Yung 20 pesos na kada kilo ng bigas. Biro mo sa 100 piso, meron ka ng 5 kilo na bigas. At yung pong bigas, magandang klase. Magandang klase. Marami po ako nakakausap na bumibili ng 20 pesos na bigas na hindi sila nagrereklamo sa kalidad ng 20 pesos. Maganda pang araw no? Hindi katulad ng mga naunang batikos noon, binabatikos kasi yan na yung 20 pesos pang ano yan, pakain sa manok, gano'n, 'di ba? Yung pakain sa hayop, ganito. Hindi po, wag po kayo maniwala, fake news 'yon. Yung pong mga binebenta ngayon na 20 pesos na bigas sa mga Kadiwa stores sa pamamagitan ni Pangulong Marcos Jr. at ng Department of Agriculture, magandang klase po. Yung nabibili namin, yung mga nakakausap ko, nagsasabi niyan. 20 pesos pero magandang kalidad. Alright? Tapos sa privado sa mga kasi yung 20 pesos na yon para po sa mga 4Ps, para sa mga solo parent, para sa mga PWDs at para sa mga senior. Ngayon, yung merong binebenta na 32, 35 pesos na para sa lahat yung bigas. 30 to 35 pesos. Ibig sabihin, for the general consuming public. Mas mura pa rin yun kung ikukumpara mo sa 40 pesos at 45 pesos na kada kilo ng bigas. At magandang klase rin. So, yun talaga ang nagpababa ng ating inflation. Pero of course, tinitingnan din natin yung iba pang aspeto ng buhay natin, hindi lang sa bigas. Singil sa kuryente, singil sa tubig, pamasahe, di ba? Ano pa? Pamasahe, commuting, hindi pamasahe na nagpapamassage. Yung ginagawa ni Hero, hindi yun. Pamasahe, yung nagko-commute. Ganon. Yun. Okay. Transportation cost. Sabihin natin para mas magandang transportation cost, di ba? Ayan. Okay, sa mga pampublikong sasakyan, sa mga bus, okay. Siyempre, may magtaas yan, lalo na sa electricity at doon sa presyo ng crudo, gasolina, diesel yan. Si Hero nagmo-motor, di ba? So, kahit pa paano, naglo-load siya ng nagkagasolina siya, so tumataas din ang presyo ng gasolina at ng diesel. Pero malaki pa rin yung epekto nung pagbaba ng presyo ng bigas dahil nahila niya pababa yung ating inflation. Yun nga lang, tulad nga po na nabanggit ko kay Sir Mike kanina, irerekomenda ng Department of Agriculture na ibalik na sa 35% ang taripa sa mga imported rice. Okay? At meron din silang rekomendasyon sa Pangulo na nasa India ngayon na ihinto muna ang importation ng bigas. Kung hindi man ihinto, kontrolin ang pagpasok ng dami ng imported rice. Ngayon, ito po kasing imported rice, dahil mababa ang taripa, malakas ang kompetensya sa ating local farmers. Ibig sabihin, mas mababa yung presyo nila kung ikukumpara mo sa local produce. Dahil mas mababang na ipapasok sa bansa, dahil mas mababa yung taripa. Okay? So yung iba nating mga kababayan, ang ginagawa, ang bumibili, imbes na local na palay, pumupunta sa imported rice. Kasi mas mura. Mas maganda pa. Di ba? Oo, mas maganda. Ngayon, kapag tinaasan na, ibinalik na sa 35% ang taripa, asahan po ninyo tataas ang presyo niyan ng imported rice. Baka bumalik na naman doon sa dating presyong nakagisnan ko, no? Pero hindi naman siguro ganun kalaki na pagtaas dahil sabi nga ng ating mga farmer organizations, maski ni Mr. Michael Ricaport, kasi sa international market mababa na po yung presyo ng bigas. Kasi doon tayo kumukuha sa international market lalo na particular sa India, kung saan nandoon ngayon ang Pangulo. Karamihan ng bulto ng imported rice na kinukuha ng Pilipinas galing sa India.
So mababa na po ang presyo ng bigas sa India per metric ton, mababa na. So maski na itaas mo ngayon ng taripa, konti lang ang magiging epekto dahil mababa na yung presyo ng pinagkukuhanan mo. Okay, ma-offset siya. Hopefully sana ganun ang mangyari. Ngayon, pag ganun ang nangyari, win-win solution. Panalo ang konsumidores, panalo rin ang ating mga local farmers dahil mabibili na yung kanilang mga palay sa tamang presyo, sa tamang halaga, hindi na sila malulugi at makakapagpatuloy sila sa kanilang pagsasaka. Sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpapaalam na sa ngalan po ng ating ng ating Global na Tayo team, of course, sa ating Master Control si Miss Susan Aizon, na mag-i-stock up na raw siya ng isang sako ng dekalidad na bigas, okay? And of course si Hero sa ating Wirecast, and of course si Jerome at si Leo sa ating audio streaming, at ang ating executive producer si Miss Stephanie Vicente. Para sa programang Global na Tayo, ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang ito. Maraming salamat po. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!